Magandang araw mga ka-agri! Welcome to Agri Dapat, ang podcast kung saan agrikultura ang bida. Dito natin pag-uusapan ang agricultural growth, resilience, at innovation for development. Mga kaalaman at kwentong tunay na makakatulong sa ating mga magsasaka, agripreneurs, mangingisda at sa buong bayan. Mga bagong teknolohiya, makabagong pamamaraan at kwento ng tagumpay mula sa sektor ng agrikultura. Handa ka na bang magtanim ng bagong kaalaman? Tara, samahan niyo kami sa Agri Dapat! Magandang araw mga ka-agri! Ito po si Monchet Laranyo at pag-uusapan po natin ngayon ang maximum suggested retail price. Ano nga ba ito? Malagi niyo itong naririnig sa mga balita ngayon at para maging familiar pa po tayo mga kasama natin, si Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara. Siya po ay Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs. Mas kilala po siya sa tawag na ASEC Bebang. Good day, ASEC Bebang! Magandang araw po, Ms. Monchet, at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Magandang araw po sa inyo lahat. ASEC Bebang, ano ba ang MSRP? Ano ang kaibahan nito sa price ceiling? Ang MSRP or Maximum Suggested Retail Price ay isang direktiba po na sa ngayon ay ginagawa ng Department of Agriculture para po magkaroon ng panantayan o magkaroon ng suggested retail price sa ating mga pangunahing bilihin, mga basic necessities and prime commodities. Nasa Price Act din po yan, pwede po tayong mag-suggest o magsabi kung ano po yung pinaka-mataas na presyo na pwedeng mabili ng ating mga pangunahing bilihin. Ang pagkakaiba lang po nito sa price ceiling, ang price ceiling naman po under the Price Act, ang presidente lang po upon the recommendation of the Department of Agriculture or ang DTI for that matter, depende po anong klaseng commodity to, ay pwedeng mag-suggest or mag-recommend kay Presidente at si Presidente mismo ang magde-declare ng price ceiling para sa mga pangunahing bilihin na to. In a way, ang price ceiling po ay mas dapat sundin kesa po ang MSRP dahil po, yun nga, dinedeclare po ito ni Presidente yung price ceiling kapag po may emergency, may calamity, yan, may gera, which ayaw naman po natin. Pero usually, yun po yung naging premise ng price ceiling. Ang MSRP naman, pinapatupad natin ito pagka kunwari may nakikita po tayo mga pagtaas ng presyo ng bilihin at kumbaga hindi natin ma-explika o hindi natin makita kung bakit ba, saan nanggagaling yung pagtaas na ito. So nagbibigay po tayo o nagsasuggest po tayo ng MSRP. Pero ma'am, ano ba ang role ng Department of Agriculture sa MSRP? Of course, Department of Agriculture kasi ay may daily monitoring po tayo ng prices through our Bantay Presyo Technical Committee. Tinitignan po natin lahat yan araw-araw. Dahil araw-araw yung pagtingin natin sa presyo, nakikita natin kung may mga increase na bakit nitong taon na to at the same time last year 40 pesos lang ang kunwari kamatis. Ngayon, 80 na or 100. Bilang Department of Agriculture din, alam natin dapat yung production cycle. So kung nakikita natin kunwari na walang dahilan o kumbaga talagang merong hindi natin ma-pinpoint na reason kung bakit nagkakaroon ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Or even if alam natin, dapat meron tayong masuggest o magkaroon tayo ng somewhat control over the prices at para rin hindi mahirapan yung ating mga mamimili. So ito yung first line of intervention natin. Para po talaga yung mabilihin natin, hindi rin na makaburden sa ating mga mamamayan. Kasi pag tumaas din ang presyo, nagkakaroon din po na impact sa production dahil nga po, baka hindi na bilhin or mag-shift po yung ating preferences. So yun po yung iniingatan, magkaroon po tayo ng balance. So ma'am, ano yung factor na nakaka-apekto sa desisyon na ito? Maraming factors yan, no? Siyempre yung supply and demand. So production-based din yan. So depende minsan pagka kunwari mataas ang production, usually mababa ang presyo. Pag mababa ang production at mababa ang supply, yun, tumataas po ang presyo. So dapat nagkakaroon tayo ng intervention both sides. So yan talaga yung nakikita natin na reason. No? Of course, meron ding contribution of course yung world prices katulad sa bigas. Nag-fluctuate yan. Nakita naman natin last 2023, 2024, nakita natin bulusok talaga, taas ng presyo ng bigas worldwide. So nagkaroon po talaga yun ng impact din
Syempre, meron din po contribution dyan yung climate changes like El Nino, La Nina. So, naapektuhan po yung production. At the same time, inflation din po. Yan po yung kinukonsidera natin bago tayo mag-declare ng MSR. So, malaki ang tulong nito, benepisyo nito sa mga mamimili. Of course, under the Price Act, yan po talaga ang muna natin kinukonsidera parang pantulong or intervention talaga para nga po hindi ma-burden yung ating mga consumers, lalo na sa pagtaas po ng presyo ng bili. Kung gaano itinatagal yung pagpapatupad ng MSRP? Sa batas po, and sa rules din naman po natin, 60 days or earlier or unless ma-extend po natin, depende kung existing pa po yung conditions that were there when we declared the MSRP. Pero yun nga, ang ginagawa po natin, tinitignan natin markets, nakikipag-usap po tayo sa mga stakeholders, tinitignan natin yung pulso ng mga magsasaka, ng ating mga mamimili, bago po natin, kumbaga, pag ni-review po natin kung i-implement pa natin o extend ba natin yung ating MSR. Ma'am, ang DA-AMAS, ang kumbaga nagbabantay, nagmo-monitor. Aside sa DA, ano pang ahensya ng gobyerno ang katuwang natin? Katuwang natin syempre si DTI dahil under the Price Act nga po, may mga goods kasi na prime commodities, basic necessities na hati po tayo, ang DA at ang DTI. Kasama din po natin of course ang DOH, DNR, PNP, BOC actually, mga law enforcement po natin, kasama din po natin sa pagbabantay ng presyo. At the same time, nagko-contribute din po sila sa pagre-recommend po ng ating MSRP. And of course, yung ating NPCC, yung National Price Coordinating Council natin, which is headed by DTI, kasama din po natin dyan yung DOJ, at syempre mga private stakeholders, mga magsasaka rin, mga businessman, lahat po ng major players natin in terms of, pati retailers po kasama natin doon. So, it's a convergence po of all the market forces. Nung nabanggit niyo, habol ko lang, nabanggit niyo kanina yung about sa bantay presyo. So, ang AMAS everyday, saan makikita ng ating mga kababayan? Kung gusto nilang tingnan ko, medyo mataas ba sa lugar dito o mababa sa lugar na? Meron po tayong website, sa DA website po, makikita nila yan. At the same time, meron po tayong Facebook pages, yung DA Bantay Presyo. Meron din po tayong DA AMAS na Facebook page po. Doon din po nila makikita. At kung gusto pa nila, pwede po sila magmensahe sa amin. Kung gusto pa nila mag-subscribe, pinapadalhan po natin sila ng daily prevailing market prices po. Meron po tayong thing. So, pwede natin silang directly. So, tandaan niyo yung mga kaibigan, Bantay Presyo, yung DA AMAS po na Facebook account. Ma'am, ngayon po ay Women's Month. At sa ating mga Kadiwa outlets, makikita niyo po mga kaibigan, marami po mga babae doon. So, gaano kahalaga yung role nila sa ating mga Kadiwa ng Pangulo outlets? Sa atin pong ilang taon na, since 2022, marami po talaga tayong members na mga co-ops. Ang usually po talagang kaharap natin ay yung pong mga kababaihan na. Dahil nga po ang Kadiwa ng Pangulo ay isang market linkage program. So pagdating sa pagbebenta, pagtitinda, pagmamarket, maasahan po talaga natin ang ating mga kababaihan, yung mga member co-ops na mga kababaihan, na sila po yung maharap, sila po yung nagte-training, actually nagpapatraining, sila rin po yung directly kumakausap din sa atin, and of course yung hinaharap natin sa mga market vendors and associations natin. So napakahalaga po ng kanilang contribution dahil nga yung the thing with the Kadiwa ng Pangulo is directly po yung pati naman sa production tumutulong sila, no. Pero napaka-versatile lang kasi hindi lang sila pang production, pang marketing pa. So yun ang aking napapansin, observe dito sa Kadiwa ng Pangulo in terms of yung contribution po na ating kababaihan. Yan, Happy Women's Month. Anyway, ma'am, wala na tayong oras, pero ano po yung mensahe? Meron ba kayong gustong i-remind sa ating mga mamimili? Go ahead po. Okay, so first of all, gusto ko pong bahatiin ang ating mga kababaihan dahil buwan ng Marso ngayon. Yes. Happy Women's Month po sa ating lahat. Talaga pong gusto kong i-highlight ang contribution po ng ating mga kababaihan sa ating agrikultura. Kumbaga po, half the work is done because we have women farmers and fishermen. Power country. And of course, syempre dito sa DA din, tayo ay nangunguna ngayon sa ating Kadiwa program as well as yung ating agribusiness marketing assistant. So ito po ay isang feat for all women and of course those who are in support of our agricultural programs and activities. So yun po, kung gusto po nyo makakuha ng updates, punta lang po lagi kayo sa ating DA website.
And of course, yung ating Facebook page, ang ating DA Batay Presyo and DA Amas Facebook pages. Diyan po niyo makikita yung mga updates natin, lalo-lalo na sa mga presyo ng bilihan sa ating lugar. Maraming salamat, Asek Bebang. Ito po, mga kaibigan, si Monch at Laranyo para sa Masaganang Bago Pilipinas. Agri dapat! Muli, maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Agri Dapat. Mga bagong impormasyon na makakatulong sa inyong pagsasaka, pangingisda, agribusiness o advokasya para sa sektor ng agrikultura. Kaya, huwag kalimutang i-follow kami para sa mga susunod pang episode kung saan patuloy tayong magtatanim ng kaalaman at aani ng tagumpay. Like and follow us on Facebook at DA Central Philippines at Sec Kiko Chulaurel sa kanyang Facebook at TikTok account. Sama-sama nating subaybayan ang kanyang mga inisyatiba at adhikain para sa agrikultura. Hanggang sa muli, dito lang sa Agri Dapat.